Hey guys, what's up? My name is Shanuin and today, tara, pag-usapan nga natin itong napadaan actually sa aking feed. Oh. Na-interview ni Miss Aiko Melendez, ni Consi Melendez, si dating Consi, Vice Mayor Anjo Eliana. No? Dito sa part na to, mamaya papanoorin natin. May sinabi siya rito tungkol sa experience niya nung siya ay napatulfo. And nangyari naman talaga yon. That was about 4 years ago. 2009. Okay? So imagine niyo kung ilang parts yan. At dahil involved ay isang sikat, yan, Iliana Brothers. So basically, ang pinakakwento rito is merong eskwelahan ang Iliana Brothers. No? Meron silang isa sa, alam ko, sa Parañaque. Yung Parañaque nila is nagkaroon ng problema, nagkaroon ng issue. If I remember it correctly, in-explain dito nila Anjo na yung school lumipat ng lugar, ng building. And yung mga estudyante nila, I think, was coming from TESDA. Okay, mga TESDA student yata yung mga yon. Now, imagine niyo kung ilang parts yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts po yan. No? 5 parts yung issue ng mga Iliana. And dito, marap sila, in-explain nila kung ano yung nangyari and so on and so forth. So, ibig sabihin, kung papakinggan nating mabuti, yung explanation dito nila Anjo, lumalabas dito na wala naman sa kanila yung problema. And sasabihin ni Anjo doon, no, i-explain ni Consi doon sa interview niya kung ano ba yung nangyari. Pero gusto ko rin maintindihan, hindi ko na kasi nakita yung na ano yung part na na bakit sila sinasabihan ng scammer. Dahil pala yun dito. Pakinggan natin. Pakinggan natin yung sinabi ni Idol. I'm not gonna apologize. Like, marami doon nagsabi na mag-sorry ako. I will not. I will even say it again. Kung bigyan ng pagkakataon, the same conversation, I will say it again. Why? Ilagay po natin sa sitwasyon na kayo po ay na-scam, kayo po ay naloko, kayo po ay pinaglaruan, kayo po ay pinaikot-ikot, and then nakaharap niyo na po yung mga taong pinaniniwalaan nyo na nasa likod sa panlulokong yon, pang-scam sa inyo, at tinanong kayo, di na po kayo galit, ano po mararamdaman nyo? That is an insult to... Okay, so actually here, he was referring to the Iliana Brothers coming from this interview. Okay? So, malinaw naman. Now, bakit sila tinatawag na scammer? So, dito na pumasok yung in-explain ni Anjo. Pakinggan natin si Anjo. Sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon. Kasi marami rin na kumagat. Scammer yan. Alam mo yan? Hindi ko alam yun eh. See? Sino nagsabi na scammer sila? Tuloy. Yun. Anyway, there was naimbitahan ni Raya sa Tulfo na. And yung sa school, naano kami na scammer. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Ngayon lang magsasalita na on record, hindi kami scammer. Oo. Ang problema kasi noon, yung mga certificates ng students, Okay. hindi kaagad na ibigay ng TESDA. So siyempre, reklamo sila. Yeah. So, basically dito, dapat yung mga certificates is manggagaling kay TESDA. Okay? At yung delay caused by TESDA. Pero sila yung naalagay doon sa kahihiyan. Okay? Yeah. Kami naman, wala naman kaming authority to release pag wala ang binigay ang Correct. TESDA. Alam mo naman yan, di ba? Correct. So, medyo nabansagan kami nun na scammer. Okay. Kasi may schools ako nun eh. Yes. Nung wala na ako sa government, tinuloy ko sa private para That lang I know. makatulong. Yeah. Sa Bicol, Mm-mm. which kung saan kami galing, Bicol Correct. kami galing. Yeah. Sa Lucena, Oo. Parañaque dati, nung Yes. una. Binigay ko na yun sa kapatid ko siya na mahal. Mm. Wala namang kaming nilokong tao.
Yes. Wala kaming in-scam. Marami kaming tinulungan. In fact, break even nga kami. Siguro naano lang ni Senator na baka yung sumbong niloloko namin. Oo. Pero the truth is, wala kaming kaso, wala kaming NBI, walang laban Di ba? Binansagan lang kayong scammer. Pero hindi man lang kayo nagkaroon ng kahit isang legal na complaint. sagal lang kaming scammer. And that, nasaktan ako kasi yung family ko naapektuhan. See, ito yung sinasabi nila Ito yung sinasabi nila Tita A. Imagine yung effect. Hindi lang dun sa tao na pinatulfo, but pati sa buong pamilya. And gusto ko lang paliwanag na tumawag pa nga yung head ng red tape nun. Sabi sa akin, napanood ko, akala ko pagagalitan ako. Hindi mo kasalanan yun, Sir Anjo, kasi yung certificates will come from TESDA. And they have a maximum of 5 days. Pag hindi 5 days yan, pwede silang ireklamo. Tulungan mo ko, ireklamo natin. Ay, ayoko na boss, na ako nabugbog na ako dito sa show. But then again, you're cleared. Cleared yan. Walang kaso to begin with. So, Sabi nga nung ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer yun? See? Hindi, andito po siya. At saka wala kaming nakita ng panahon Ang na procedure yan, pag may ginawa kang masama na ganyan, scam or naloko ka, ang unang procedure yan is magre-reklamo ka. Pag ganyan kalaking scale, iimbestigahan ka ng NBI. Diba? Kasi ano nangyari, ilang years siya nagloloko ng school. Ganyan. Correct. Wala eh. Tapos, nung nabigay na yung certificates nila, wala na. Pero yung tainted, yung damage has been done. Yeah. Exactly. Damage has been done. Diba? Naging bida si Raffy Tulfo, pero pobre naman si Anjo. Nakita nyo? Nakita nyo na yung effect? Ito, living witness. Kung ano yung naging epekto. Nasira lang sila doon sa Raffy Tulfo, pero hindi nga sila kinasuhan kung totoo nga scammer sila. Diba? Kaya ngayon, kahit matagal na, sabi ngayon lang magsasalita, hindi po kami scammer, wala kaming niloko. Yeah. And At hindi ka nakulong. walang demanda. Kasi walang kaso And lahat ng certificate, nabigay na ng TESDA. Sana yung mga nagpatulfo? Diba? Asa na yung mga nagpatulfo? Ngayon na nahawakan nyo na yung mga certificates nyo. Naman one of these days kung nanonood yung mga na award. Hindi, okay lang. Ako lang naman sa several na naniniwala. Kasi sabi nga, kung scammer ako, may kaso, baka nakakulong na or may pinapabayaran, di ba? Oo, damage. Damage. So, yun lang. Ako, I love to help people. Nagkaroon ako ng trauma nun eh. Kasi parang tumutulong na nga tayo sa tao, parang nabaliktad pa tayo. Pero okay lang. Kasi yung sa akin kasi, sa mata ng Diyos, okay na sa akin yan. Kaya lang minsan, after all these years, may nababasa pa akong remarks na, di ba nakakulong yan? Sasabihin, may sasagot, saan? Panoorin niyo yung Tulfo, ganyan. So, parang lumalabas doon. Nangloko kami ng estudyante na hindi naman i-clear na yan. Once and for all, kasi hindi naman ako nagsasalita. Since bihira rin naman ako magpa-interview, sa'yo ko na lang sinabi. Okay lang ba? Salamat for trusting us. And also, Anjo, bago natin i-end, may question lang ako. Anyway, so, again, another example. Diba? It's been what? It's been 4 years. Diba? It's been 4 years. It's been 4 years and still naglilinger pa rin yung nangyari sa kanila. Nakikita niyo yung how it feels like na makakakita ka, na makakarinig ka ng mga ganitong klaseng interview. Diba? Actually, napanood ko yan. Yung entire episode niya noon, 2019. Pero never akong naniwala. Well, basically, alam ko na kung paano takbo ng RTIA back then. And even up to now.
yung maririnig mo yung sinabi, yung side ni Anjo, na ibang-iba sa sinasabi ni Idel sa programa niya. 'Di ba? May inamin ba si Anjo sa mga sinabi? Yung nagpatulfo, hindi kasi nare-receive yung certificate, tapos iba yung sinasabi nila and all. So, yung damage na nagawa kay Anjo or sa institution ni Anjo, actually, hindi lang naman yung school yung nasira. Pati pamilya ni Anjo. Bakit? Kasi pangalan ng school is Iliana eh. Oh. Naging bida doon si Idel. Hanggang ngayon, ganyan ang tingin kay ganyan ang tingin kay Anjo. Kasi kung scammer yan, baka marami na tayong, kung literal ngang scammer yan, baka ang dami na nating narinig. Marami na tayong nalaman sa mga other scam activities niya. Tanong, nakatulong ba si Idol dyan? Hindi. Imagine mo, 4 years ago, hanggang ngayon, namamayagpag. Kung titingnan natin, no, kung gaano karami yung views. See? 9 million views. Ito, 1 million views na lang. Ito, 8 million views. Dito nagsasalita si Idol kasi sinugod siya. Noong time na yan, very active pa si Angeliana sa Dabar Cats. Alam niyo naman kung gaano kalaki ang fandom ng Dabar Cats. 'Di ba? Tingnan niyo. Yung effect ng mga sinasabi ni Raffy Tulfo na walang basehan. Pero pag siya yung pinagsalitaan ng gano'n, gaya ng sinasabi nga dito ni Tita A, na pag sa'yo in-apply yung mga pinagsasabi mo, pinagagawa mo, galit ka. Pero hindi mo nakikita, Idol, yung sarili mo pag ikaw na yung gumagawa. Pag ikaw na yung gumagawa, tama yun. Pero pag sa'yo ginawa yung ginawa mo, mali yun. Kaya tuloy nasasabihan ka ng double standard ni Tita A. Tapos eventually, na-damage na yung reputation ni Anjo na hanggang ngayon bit-bit niya, hanggang yata sa pinakadulo-dulo ng buhay niya. No? Yung mga ni Idol, laging sasabihin yan. Ayun, si Anjo nakatulong. Actually, there was a part of his video na sinasabi niya. May sinasabi siya tungkol kay kay Senator Jinggoy. No. Sabi niya doon sa video na 'yon. Actually, right now as shinare niya that he is working for Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy, wait. Paparinig ko sa inyo para ito yung tutong tumutulong. Wait lang ha. Eto guys, no. May shinare dito si Anjo, pakinggan nyo. Tungkol to kay Senator Jinggoy. Oops. Wait lang. Hindi ko pala na-share yung screen. Balik tayo. Office or? Ano lang, one of the staff, political. May legislative yan. Although, siyempre, national yung legislation. Ako, more sa local. Ano naman ako, ilang years din ako sa government. Yes. Tapos na naman ako sa pre-law na hanggang first year law student. Pero more or less may knowledge ako dyan. At saka ang tagal mo sa legislation. Pero more on sa political ako. Political side. May media side dyan. Ako sa political. Which means, we deal with kung ano yung kailangan kunwari na mayor. Kunwari, bumaha sa Pampanga, hihingi sila ng tulong. Pupunta sila doon. So, yung kami nasa political, we talk, we ask what they need, and we read what they request, and
bibigay namin kay Senator yan for yung approval. So more or less, kami yung parang nag-interact dun sa local government. Kasi mga local government lang naman Kasi buong Pilipinas yung congressman, di naman lalapit sa Senado. Pahing tulong kasi buong Pilipinas. Oo, Buong Pilipinas. Alam mo, gusto ko kay Senator Jinggoy, pupunta yan dun sa lugar kung saan may kalamidad, may na ano, pupuntahan niya. Buti nga, hindi ako sinasama, takot ako sa helicopter eh. Ano yan, mag-uupa ng helicopter para lang puntahan ng mga tao doon kung ano nangyayari. Hindi naman niya pinaano yan. Hindi napapublicize. Nakikita ko na lang sa group chat namin. Anong ginagawa? Nasa Mindanao na pala si boss. Hindi siya nakikipag, mga sundalo. You see to it na everything's okay. Kung ano man yung tulong, nakita niya na maayos ang lahat. Hindi na niya binabrag yun sa media. Ako na lang nagbabrag. Wow. Diba? So, paano yan? Diba? Si Senator Jinggoy, tumutulong na walang kailangan na camera. Ha? Yung pag siya tumulong, walang na-o-oppress o nadidepress o nagpapakamatay. Yan ang tulong. Diba? Hindi kailangan ng camera. Kaya tuloy, walang super DM na nagre-reklamo. Na kahit sa opisina ni Senator Jinggoy, pwede kang pumunta, lumapit, at humingi ng tulong. Hindi ka ituturo kung saan-saan. Hindi ka papupuntahin sa programa niya. Diba? Yan ang tulong. Oh, ito yung maganda. Bakit? Kasi hindi si Senator Jinggoy nagsasabi ng mga nagagawa niya. Hindi si Senator Jinggoy ang nagsasabi kung saan niya dinala, pinunta o tinulong. Kung ano man ang mayroong pondo siya. And mismo na nga si Anjo nagsasabi. May mga tao na lumalapit. Bukas yung opisina ni Senator Jinggoy sa mga taong kailangan ng tulong niya. Hindi sasabihin sa'yo, punta ka doon sa ano? Sa programa ko. Si Senator Jinggoy, hindi kailangan ng camera para tumulong. Diba? Hindi ka kailangan ibato kung saan lugar, lalo-lalo na kung nandun ka. So, naiintindihan nyo na kung bakit ganyan na lang pagpuputok ng butsi ni Super DM. Kasi kung nagagawa nga ni Senator Jinggoy na tumulong sa ganyang paraan, doon mo makikita yung intention ng tao. Kung talaga ang gusto lang niya ay makatulong. Hindi niya kailangan ng camera, hindi niya kailangan papuntahin ka kung saan-saan. Nandun ka na eh. They might as well tulungan ka na. Diba? So, anyway guys. So, ito, ang dami nang lumalabas ng mga examples natin. No? Na tayo ay hindi natin kailangan siraan si Raffy Tulfo. It's either pakita natin yung naging epekto, pakinggan natin yung mga taong naapektuhan, at mismo na rin yung mga ginagawa niya. Yung mga si Anjo, konsehal lang pero ang daming napaaral na bata. Marami siyang naging scholar. Panoorin niyo yung interview niya kay Aiko Melendez. I was very blown away by several information na shinare niya dyan with Miss Consi. Actually, konsehal si Miss Aiko Melendez na ng QC. So, ito yung mga tao na gusto lang talagang tumulong na hindi kailangan. Anjo Eliana, Senator Jinggoy Estrada, no? They have their own way of helping. Na wala silang natatamaan, sinasaktan, na hindi sila ang rason kung bakit may nagpapakamatay. Ito yung tulong. Ito dapat yung gold standard ng pagtulong. Na hindi yung mayaman dahil sa pagtulong. Kuno.
Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Anong masasabi nyo dito sa ibinulgar ni Tell All ni Anjo Eliana sa naging epekto ng pagtawag sa kanilang sila ay scammer. Kung ano ba yung tunay na nangyari after that? Diba? Hindi sila kinasuhan dahil hindi nga sila ng scam, na hindi talaga sila yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng delay, kundi ang TESDA